Yan, good morning po mga kapatid. Yan, salamat po Brother Melvin. Ngayon ay March 5. Napakabilis ng panahon. Oo. March 5 na naman sa mga makalangit na dako. Mga liham mula sa langit. Ito po ang ating pong pag-aaral. Ano kaya itong mga liham mula sa langit? Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, na siyang nagbigay sa amin ng buhay. Kami po'y patuloy na lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Amin pong dalangin sa mga oras na ito, O Diyos, ang aming pong mga sarili. Kami po ay walang-wala at hindi po kaya na mabuhay. Ngunit salamat, O Diyos, sapagkat kami po'y sinusustain nyo. At kahit na hindi nyo po kami isustain, ay kayo po'y patuloy naming sasambahin. At sa umaga po na ito, aming idinadalangin ang inyo po mga sulat para po sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na aming ito palaging mabasa at ma-reflect sa aming buhay at amin po ito ma-share sa iba. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa ating Hebreo 4:16, pinaka-key-text po natin, ang sabi po dito, kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng pangangailangan. Ano daw po ang dapat nating gawin? Lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Saan po ba yung trono ng biyaya? Yun po yung langit na na yun ay ang ating pong Panginoong Hesus. Ang siyang nagbibigay sa atin ng maraming mga biyaya. Ano itong sulat o liham ng mula sa langit? Masabi po dito sa mga makalangit na dako, ang panalangin ay hindi isang para sa kasalanan, ay hindi isang paraan para sa kasalanan. So, prayer is not an expiation for sin. Hindi ito penitensya. Aba, yun. Hindi natin kailangan lumapit sa Diyos bilang mga hinatulang kriminal sapagkat binayaran na ni Kristo ang parusa ng ating pagkakasala. Nagbayad sala siya para sa atin. So, ibig sabihin mga kapatid, ang panalangin ay hindi bayad sala. Ang panalangin po natin ay hindi para tayo isang makasalanan. Hindi na po natin kailangan magbayad ngayon ng ating kasalanan dahil binayaran na ni Jesus Christ. Ayan. Kasi yung iba kasi talagang ano eh, 'di ba, pinahihirapan pa yung sarili nila na pangbayad sala nila para sila ipatawarin ng ating Panginoon. Well, hindi na ito makikredit. Bakit mga kapatid? Dahil si Jesus Christ na ang nagbayad ng ating pong mga kasalanan. Ang kailangan na lang natin gawin ay manampalataya sa Kanya. Ang Kanyang dugo ay naglilinis mula sa kasalanan. Ang ating mga panalangin ay tulad ng mga liham na ipinadala mula sa lupa na nakatuon sa ating Ama sa langit. Ang mga kahilingan na umaakyat mula sa taos-puso, mapagkumbabang puso ay tiyak na makararating sa Kanya. Yan po mga kapatid. Ano daw po yung pong panalangin ay makararating sa ating Panginoong Diyos dahil kay Jesus Christ. Yan. Ang panalangin po ay katulad uh, ang panalangin po ay katulad ng isang liham. Yan, na ipinapadala mula dito sa lupa papunta sa langit. E paano naman yung liham galing sa langit papunta dito sa lupa? Pero ang pinakamalinaw dito, tayo ay nakakasulat sa Panginoon. Ay mas high-tech pa ito sa cellphone. Dahil yung cellphone, kahit anong chat mo dyan, kahit anong text mo dyan, hindi makakarating ng langit, di ba? Pero yung panalangin natin, makakarating ng langit, mga kapatid. Nakikita niya ang katapatan ng kanyang mga anak. Naawa siya sa ating kahinaan at pinatitibay ang ating mga kahinaan. Sinabi niya, humingi kayo at kayo ay tatanggap. So yung ibig sabihin na humingi at tatanggap, ibig sabihin, pagka humingi tayo ng kalakasan sa ating mga kahinaan, palalakasin tayo ng ating Panginoong Diyos. Pagtitibayin tayo ng ating pong tagapagligtas. Ganyan po ang ating pong Panginoon, mga kapatid. No? Sinasabi po dito na yung dapat nating hingin, yung pong pampalakas natin sa ating mga kahinaan. Panginoon, mahina ako dito. Palakasin niyo po ako, O Diyos. Panginoon, wala akong kaya. Tulungan niyo po ako. Hindi yung kung ano-ano yung ipapanalangin mo na mga kalayawan ng mundo. Di ba? Hindi po ganun mga kapatid. Ang idinadalangin, meron pa ay may pagsuntukan eh. May pagsuntukan na nga lang, ipapanalangin mo pa na manalo ka.
Hindi ganun mga kapatid. Ang ipinapanalangin, yung po kahinaan natin ay palakasin. Ibig sabihin, mapagnagumpayan natin ang laban ng sanlibutan. Laban dito sa sanlibutan yung the great controversy. Yan po yung dapat nating hingin sa Panginoon. Yung mga pangangailangan natin sa lupa, lahat ng yan ay ipoprovide ng Panginoong Diyos. Pero number one dapat na ipinapanalangin natin, Panginoon, tulungan niyo po ako, mapanagumpayan ko ang mga tukso, ang mga problema dumarating sa aming buhay. Marami sa sangkatauhan ang hindi alam kung ano ang dapat nilang hilingin ayon sa nararapat. Totoo yun. Kaya nga, may nagsabong, ibinalangin na manalo siya sa sabong. Hindi ganun mga kapatid. Hindi ganun. Kung ano na lang ipinalalangin mo, hindi ganun mga kapatid. Marami ang hindi marunong humingi sa Panginoong Diyos. Pero mabait at magiliw ang Panginoon. Yun ang pinakamabuti dyan. Ano? Bagamat hindi mo minsan natutumbok yung dapat mong idalangin sa Panginoon. Mabait at magiliw ang Panginoon. Tinutulungan niya ang kanilang mga karamdaman sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga salitang sasabihin. Yan ang pinaka-the best. Yan ang pinaka-the best. Ayan ang Panginoon natin, mga kapatid. No, bagamat namimiss natin yung word na dapat ay karapat-dapat na panalangin, napakabait naman ng Panginoong Diyos sa atin. Ano? Hindi man nating hinihingi, pino-provide ng Panginoon. Lalo na kung hingin mo pa. Di ba? Lalo na kung hingin mo pa sa Panginoon. Alam niya yung pangangailangan natin. Meron kami nadalaw kahapon na isang lalaki na malakas ang tindahan niya ng alak at sigarilyo. Hindi siya Adventist, mga kapatid. Babasa lang siya sa Bible. Nabasa niya na yung alak ay hindi dapat na inumin. So sabi niya, kung hindi dapat inumin ang alak, hindi dapat ito tinda. Kasama ang sigarilyo. Bagamat malakas yung sigarilyo at alak niya, abay hindi na niya tininda mga kapatid. Nabasa niya lang yun sa Bible. Binasa niya lang sa Bible. Kita niyo itong tao na ito, mahirap lang sila. Yun yung pinagkakakitaan niya. Pero tinanggal niya pa dahil napagtanto niya na mali yung pagtitinda ng alak. Kasama na yung sigarilyo, grabe no? Dahil siya'y nag-ano sa Panginoon, kinilos ng banal na Espiritu at na-meet namin siya. Alam niyo, yun yung mga taong, sabi niya, naghahanap kasi siya ng katotohanan. Kaya ako naniniwala kapag ka naghahanap ng katotohanan ng isang tao, makasusumpong Makasusumpong. Marami na pupunta sa kanilang relihiyon. Pero kung bakit, yung kanyang aral na nakita unang-una niyakap, yung tungkol sa sa Panginoon yun, mga kapatid. Talaga sa panahon natin ngayon ay papalapit na yung ending ng mundo. Dahil kung marami ang nanlalamig sa pananampalataya, kung marami ang nawawala sa pananampalataya, marami rin sa mga susunod na panahon ang magugulat tayo na lalapit sa Panginoon, makakasumpong ng katotohanan dahil naghahanap sila. End time yan mga kapatid ko. No, marami rin ang mga nasa loob ng pananampalataya, lalabas. End time din yan. Kaya kailangan natin manalangin sa Panginoon na tayo mismo ay hindi mawala sa pananampalataya, kundi tayo yung mang-akay, maghanap doon sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Yan ang magandang ipanalangin natin sa Panginoon. Siyang dumarating na may banal na hangarin ay may daan sa pamamagitan ni Kristo sa Ama. Si Kristo ang ating tagapamagitan. Ang mga panalangin inilalagay sa ginintuang suuban ng insenso ng mga merito ng tagapagligtas ay tinatanggap ng Ama. Ang bawat pangako sa salita ng Diyos ay para sa atin. Yun. Yung liham naman mula sa langit, yung salita ng Panginoong Diyos, yung banal na kasulatan. Yan. Sa inyong mga panalangin, ilahad ang ipangakong salita ni Jehovah at sa pamagitan ng pananampalataya ay angkinin ang kanyang mga pangako. So sabi dito, kapag tayo ay manalangin, lagi nating isasama yung pangako ng Panginoon. Ano ba yung mga pangako ng Panginoon? Na kung tayo humingi ng tawad, tayo ay tapat na patatawarin ng Panginoon. At number one na pangako ng Panginoon, siya ay muling babalik para po sa atin, para tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng Panginoon na kanyang tutuparin mga kapatid. So sa panalangin pala, may natutunan tayo. No? Lagi nating i-insert yung pangako ng Panginoon. Yan. At angkinin ang pangako na yun. Panginoon, kami naniniwala
na kami ililigtas ninyo at kayo muling babalik para sa amin. Bagamat merong sakuna sa sanlibutan na ito, yun pala ang panalangin mga kapatid. No? Haluan ng pangako ng ating Panginoong Hesus at angkinin ito. Ang kanyang salita ang katiyakan na kung hihingi kayo ng may pananampalataya, matatanggap ninyo ang lahat ng spiritual na pagpapala. Patuloy na humingi at makakatanggap ka ng labis na sagana higit sa lahat ng iyong hinihiling o iniisip. Yan. Sabi po dito mga kapatid, kapag ka talagang humingi tayo ng tungkol sa spiritual na pagpapala, makakatanggap tayo kasi yan ang gustong ipanalangin natin ng ating Panginoon. Bagamat tayo ay tinutugunan ng Panginoon, binibigyan tayo ng Panginoon ng spiritual na pamumuhay, hindi pa natin hinihingi. Lalo na kung hingin natin yung spiritual na pagpapala, spiritual na buhay, yan ang pinaka-the best. Na Panginoon, tulungan niyo po ako na maging mapanalanginin. Panginoon, tulungan niyo po kami na palaging magbasa ng inyong pong mga salita. Panginoon, tulungan niyo po kami maging ilaw ng sanlibutan. Ilaw ng sanlibutan, Lord. Tulungan niyo po kami. Ito'y makikita natin sa banal na kasulatan, no? Turuan ng iyong sarili. Pwede mo bang turuan ng iyong sarili? Minsan kasi hindi na tayo nagpapaturo, no? Minsan ayaw nating tinuturuan ng ibang tao. Kaya ang mangyari dito, turuan mo ang iyong sarili. Ayan ang pinaka-the best, no? Turuan na lang natin ang ating sarili na magkaroon ng walang limitasyong tiwala sa Diyos. Ihagis mo sa Kanya ang lahat ng iyong pag-aalaga. Matiyagang maghintay para sa Kanya at Kanyang isa sa katuparan ito. Ano po ang sabi dito mga kapatid? Turuan natin ang ating sarili na magtiwala sa Panginoong Diyos. Kung yung ibang mga tao hindi ka naniniwala sa mga turo nila na, oy, magtiwala ka sa Diyos, ganito, ganyan. Sarili mo na lang ang turuan mo na magtiwala sa ating pong tagapagligtas. No? Kasi yung pagtitiwala sa Panginoon, sinasana yan. Dapat tayong lumapit sa Diyos, hindi sa diwa ng pagbibigay katwiran sa sarili, kundi may pagpapakumbaba, pagsisisi sa ating mga kasalanan, nagagawa niyang tulungan tayo, handang gawin para sa atin ang higit pa sa ating hinihiling o iniisip. Yan. So sabi po dito mga kapatid, ano po ang dapat nating gawin? Lumapit sa Panginoong Diyos. Hindi yung pagbibigay katwiran sa sarili. Ano mo yung nagrarason ka pa? Alam mo yung mali ka na, nagrarason ka pa. Alam mo yung huli ka na, nagdadahilan ka pa. Panginoon, kaya ko lang naman nagawa yun kasi ganito Sabihin mo nang makasalanan ka. Yun ang talaga matindi. Sabihin na natin na makasalanan tayo, magsisisi tayo. At sabi dito, tutulungan tayo ng Panginoon. At sabi dito, ibibigay ng Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon. Higit pa sa ating pong hinihingi. Ayan. Higit pa sa ating iniisip. Kaya sabi po dito sa 1 Timothy 2:8, ibig ko ngang ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako, na itinataas ang kanilang mga banal na kamay na walang galit at pag-aalinlangan. So yan ang pinaka-the best na panalangin mga kapatid. Dahil kung ang salita ng Panginoong Diyos, liham mula sa langit. Yung ating dalangin naman, liham yun. Mula dito sa lupa, papunta sa langit mga kapatid. Na papaano tayo manalangin? Yung walang pag-aalinlangan. Di ba dati nung nag-uso pa ang sulat at wala namang cellphone, wala pa namang cellphone, kapag nagsumulat ka ngayon na, Kuya, patay na si Lolo, na matatanggap mo yung sulat 1 week pa. Pag mag-reply ka, dapat pumunta ka na kasi kapag mag-reply ka, ikalawang linggo mo na nila matatanggap yun. Napakatagal, Pero yung pang pala panalangin, mga kapatid, mabilis pa sa text, mabilis pa sa chat. Yung pong pangtanggap ng Panginoon sa panalangin. Basta't ito'y walang pag-aalinlangan. Hindi na kailangan ng load. Unlimited, mga kapatid. Unlimited. Kaya sabi po dito rin, we are to seek first the kingdom of God and His righteousness. Sabi sa Mateo 6:33, we are to be ready to receive the blessing which God will bestow upon those who seek Him with the whole heart in sincerity and truth. We must keep the heart open if we would receive the grace of Christ. So sabi po dito, lagi natin buksan ang ating puso, lagi nating hanapin ang Panginoon dahil ang Panginoon ay masusumpungan. Dahil nariyan lang naman siya kapag tayo ay manalangin. Kaya dito, kapag tayo lumapit sa trono ng biyaya at tayo makakatanggap ng tulong sa lahat ng panahon ng ating pangangailangan. Basta't
tayo ay mananalangin sa ating pong Panginoong Diyos. Hingin natin ang kanyang tulong at ang kanyang gabay, mga kapatid, sa lahat ng panahon. At nawa, patuloy po nating tingnan na ang Panginoon ay hindi madamot, di ba? Hindi natin kailangan na magpakahirap para hingin ang oo ng Panginoon, kundi ang kailangan lang natin lumapit tayo just as we are. Huwag nating sabihin, ay makasalanan kasi ako, paano ko lalapit sa Panginoon? Mas maganda nga yung lumapit ka na makasalanan dahil ang Panginoon ay para sa ang kanyang nasa isip para sa mga makasalanan na katulad natin. Sabi nga sa Bible, di ba, hindi siya naparito para sa mga banal, kundi sa mga makasalanan. Kasi wala namang banal sa atin, mga kapatid. Pinabanal lang tayo ng Panginoong Diyos. Yan. Kaya ito po ang mga liham mula sa langit. Nawa, lagi nating padalhan ng liham ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Dahil ang liham ng Panginoon ay napakakapal, yung banal na kasulatan, na kapag inulit-ulit mong basahin, may panibagong mensahe na naman. Grabe, nakakapangilabot yung Bible. Kapag paulit-ulit mo pala siyang binabasa, may panibagong mensahe na naman siya sa iyo. Ang Panginoong Diyos. Grabe, unlimited, no? Kung tayo may paulit-ulit na panalangin, ang Panginoon nagbabago yung kanyang message eh. Ibig sabihin, panibago, fresh na naman yung message niya para sa atin. Kaya patuloy nating sulatan ng Panginoon at patuloy nating basahin ang kanya pong mga liham sa bawat isa sa atin. God bless po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Ano? At tayo mananalangin sa panguna ni Brother Melvin Villasano pagkatapos ng isang awitin papuri sa ating Panginoon. Mabuhay po tayong lahat at patuloy tayong manalangin na walang pag-aalinlangan sa ating pong tagapagligtas. Jesus can do it all for you. Ano po? Salamat po kay Brother Roy Claus Jacinto. Kita niyo po, yung mga liham mula sa langit ay makakarating sa pamamagitan ng panalangin natin, yung ating liham papunta sa langit at yung mula naman sa langit. Ito yung mga paalala sa atin kung paano tayong manalangin. At huwag tayong mag-alala. Jesus can do it all for you. Ano po? Ano yung ating mga
mga ating dinaranas na pagsubok sa buhay ay matutulungan niya tayo. Maganda rin yung sinabi ni Pastor ano, paano manghingi sa panalangin. Huwag yung kung ano-ano ang hinihiling natin ano. Yes, yung kagalingan hindi yan imposible, hindi yan masama na hilingin kasi talagang kailangan natin yan. Pero yung mga hindi masyadong mahalaga, hindi yan dapat hinihiling ano. Tulad ng paghiling ng iPad na hindi nabavirus, hindi yan dapat hinihiling ano. At hilingin mo dapat yung pagbabago ng karakter ano, at yung mga dakilang tunggalian sa ating isipan, yan na hinihiling natin. Yun ay ituturo mo pa ngayon sa iba na yun ang hiniling mo sa Panginoon binigay, tuturuan mo pa yung ibang tao na manalangin ng ganun din, ng material na bagay. Hindi po maganda na ituro natin yung ganun. Kaya yan ang sabi sa Bible ano, ang panghilingin sa panalangin ay mapanagumpayan ang mga tukso at mga pagsubok. Yan ang isang number 1 na hinihiling, hindi po yung mga gadget ano. Kasi mga gadget na yan kadalasan nagiging tukso pa yan sa buhay natin ano, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So hindi yan dapat na hinihiling. At iba nga nang hihiling na ang hilingan ng bata si Veronica na naway malayo siya sa gadget. O yun, ganun maganda. Malayo sa gadget, hindi yung magkaroon ng gadget, di ba? Ang mga threat ngayon sa mga bata yung gadget ano, ang threat. Kasi pag inawat mo sa gadget, nagwawala sila. Nakita ko yan sa reels. Totoo yan ano. Kaya habang malilit pa yung bata, dahan-dahan lang hanggat maaari iwasan yung gadget kasi addicted, nakaka-addict talaga, addictive yan ano. So ayan ang ating lesson sa umaga nito. Paano tayong liliham sa Panginoon ay gamitin natin ang mas effective yung ating pananalangin ano po. Unahin natin yung ating sarili. Isa pa yung maraming naghahanap ng katotohanan, isa pa sa nakita ko dito, pero marami din nasa loob na nalalabas pa, na may huwag tayong masilaw, matisod sa loob ano, para hindi tayo mapunta sa labas. Kasi maraming naghahanap papunta sa loob, tas tayo nasa loob na lalabas pa dahil natisod lang sa kapwa. Huwag ganun po, ingatan natin yan ano yan. Bagkus ating panalangin ng bawat isa na maging matatag na po. Yung mga naninisod, ang the best dyan ay ipanalangin at i-ignore, huwag nang patulan. Kasi pag pinatulan mo pala, nadamay ka na, di ba? So turuan mo yung sarili na na magtiwala sa Panginoon. Yung mga kaya magpaturo, ito yung mga sobrang tatalino, sobrang gagaling, may mga degree, may mga credential, ay magpaturo nito. Ayan ang sabi ng Panginoon, turuan mo ang iyong sarili na magtiwala sa Panginoon. Grabe ano po. Yung 3 puntos na nakita ko dito, napakahalaga. At ito ay ating maunawaan at palagi nating maalala. Importante ito sa ating buhay ano po. Importante sa ating buhay. Una yung pananalangin. Mapanagumpayan natin yung mga tukso at mga pagsubok. At pangalawa yung huwag tayong matisod sa mga nasa loob na tayo. Iba naghahanap ng katotohanan Pangatlo yung turuan natin yung ating sarili na magtiwala sa Panginoon. At mabilis pa sa text yung panalangin. Tama naman, di mo kailangan ng load, di mo kailangan ng cellphone ano. Bakit mas mabilis pa sa text? Ay yung text nga pag send mo nandun na agad, diba? Bakit? Dahil ang panalangin hindi mo pa sinasabi, alam na ng Diyos na yun ang hihilingin mo no? So ayan, praise the Lord. Salamat sa Panginoon na tayo ay binibigyan ng reminder sa bawat umaga. Sama natin sa panalangin si Sister Lilith ulit sa full recovery. Naway dumating na yung result na ginawa sa kanya. Sige po. Pakisahan po sa prayers na maging maayos ang result ng follow-up. At sa opera ni Reynaldo Eusebio at makauwi na kami ng maayos dito kami sa San Miguel. Nandiyan pala si Nanay Nerissa San Miguel po. So nandun pa sila at patuloy na binabantayan yung kanilang pasyente na naoperahan na po. Sige po, sama natin sa panalangin si Brother Reynaldo Eusebio. Panalangin na naway gumaling na ang bawat karamdaman namin at ng lahat ng kapatiran yan. Mayan ang panalangin, isa sa panalangin na dinidinig talaga ng Panginoon. Pasalamat at mabuti ang naging resulta ng love ko kahapon. Praise the Lord. Ano po, Nanay Fina? So ayan, ano po, ang
ang panalangin, ang pagkahiling sa panalangin na sa kagalingan sa karamdaman, yan ay pinagkaloob na ng Panginoon at yan ay araw-araw na ating nararanasan sa pagmulat ng ating mga mata sa bawat umaga. Magpasalamat na po tayo. Another day, another blessing, another hope ng total recovery. Ano po? At ganun pa man, hindi natin alam ang mga kung gaano pa kahaba yung ating paghintay, ano po, pero darating ang wakas, darating ang ligaya. Ayan yung ating inihintay. Siga ng sigurado, ano po. Kapatid, maliwanag na yung pagpapaliwanag ni Pastor. Huwag mo nang ulitin at dapat mag-aral ka na. Ano to? Si Brother Romy talaga. Praise the Lord, Brother Romy, sa pagpapaalala, no? Oo nga, maliwanag naman na yung pagpapaliwanag ni Pastor, ano? So, ganun lang yan, ano po. So, Brother Romy, yan o lang natin para sa prayer ay maalala ko lahat ng ating hihilingin, ano po. Ang magkakaroon ng 2 speaker. Thanks, good luck sa iyong pag-aaral. Si Brother Romy, ano po. Si Brother Romy ay isang lingkod ng Panginoon na tunay na ginagamit ng Panginoon sa kanyang gawain, ano po. Kaya isang masipag na mangaral, isang masipag na lingkod. Praise the Lord, Brother Romy. At sa mga mayroon pang mga prayer request, ipatuloy nyo pong ilagay dyan na habang nananalangin at makita ko kasama ko po. At bago tayo manalangin, mayroon may birthday sina, ang pangalan nito, Sisters Jonah and Rona. Ipanalangin natin sila, mga kapatid, sama natin sa prayer. Awitan muna natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan, happy birthday po kay sa Kambal. Kambal po ito, mga relatives ni Sister Nympha Rivera from Tabacao, yung Sister Nympha, pero sila ay nasa Bukidnon, si Sister Rona and Jonah. Happy birthday po sa inyo. At ayan, maraming regalo ang Panginoon sa inyo. Fruit of the Spirit yan, ano po. Patuloy na ating tanggapin, taglayin, at higit sa lahat ipamahagi sa iba, ano po. Happy birthday po sa inyo. At bago tayo manalangin, minaalala ko, no? Minaalala kong isa pa. Asan na yan? Eto, no? Gusto kong i-promote yung sa Tabacao, yung ating kapatiran na yung umaawit, si Brother Roy, ano po. Klaus Jacinto yung pangalan niya. Etong kanilang produkto ay nakakasuporta sa kanilang ministry. Nung nakaraan ay sila ay mahagi ng health check-up, ano po. Dito nanggaling yun, ano po. Kung kayo ay mahilig uminom ng health drinks, consider niyo po yung sa kanila, no? Naka-healthy na kayo sa umaga sa pag-inom ng salabat, nakatulong pa kayo sa ministry, pati yung sa kanilang church planting. Diyan nila dadali niya. Bagaman maliit yan, ano po, maliit na kita, hindi naman kailangan na malaki. Kung gusto niyo maging malaki, yung ma-share niyo, pwede rin naman kayong bumili ng marami, ano po. Pero yan, nandiyan lang sila dito sa atin, naka-live sila. Mag-asawa, minsan pareha sila naka-join, pero ang asawa niya si Sister, hanapin natin si Shirley, Sister Shirley Rosa Jacinto. Yan silang dalawa, pwede nyo silang kontakin, ano po, para makabili kayo niyan at makashare sa gawain, ano po, ng Tabacao. Sige po, tayo manalangin, mga kapatid. Let's pray po. Mabanal na makapangyarihan po sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat sa umaga na ito na binigyan nyo kami ng panibagong buhay, panibagong kalakasan. Salamat sa mga lesson na aming narinig sa umaga na ito. Salamat sa pagpapaalala sa amin na ang inyong liham na nagmumula sa langit ay para kami ay patuloy pa rin na maging connected po sa inyo. Salamat sa pamamaraan na tinuro niyo po sa amin na kung ano ang aming dapat hilingin, na kung saan kami ay tinuruan nyo na manalangin,
na mapanagumpayan namin ang mga tukso at mga pagsubok dito sa buhay. Dalangin po namin na kami ay makahanap din ng mga tao, mga naghahanap ng katotohanan, at ilayo po kami sa mga tukso na nasa loob ng simbahan na kung saan kami natitisod, sapagkat ito ay magiging dahilan na kami mapapalayo po sa inyo. At naway ang mga kapatiran na ito na nakakatisod ay palagi niyo po silang hipuin ng banal na espiritu, na sila ay makakaroon ng mas maliwanag at marunong na kaisipan na nagmumula po sa inyo, nang sa ganon ay lubos silang makatulong sa gawain at makakalimutan na nila ang kanilang karunungan na kanilang ipinagmamalaki, sapagkat may mga tao na nakakatisod na sa aming pananampalataya. Tulungan niyo rin po kami maging matatag, na sila ay makita lang namin ngunit di namin dapat na patulan, sapagkat kayo ay nariyan ng aming gabay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, ang aming gabay para sa ikabubuti ng bawat isa sa tumitingin at naniniwala po sa inyong karunungan at sa inyong tunay na pagmamahal sa amin. Salamat din po sa lesson na dapat naming matuturuan ang aming mga sarili na magtiwala po sa inyo at hindi lang sa aming karunungan, sapagkat ito ay sa aming pagtitiwala sa aming karunungan kami magpe-fail at kami tunay na mapapalayo po sa inyo. Kaya salamat sa mga lesson, sa mga ganan na nararanasan namin, na-remind kami sa aming mga pagkakalimot at kami tunay na nabibless sa bawat umaga. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Sister Lilet, na patuloy na siya ay inyong hipuin ng pagpagaling na kamay sa kanyang full recovery, na nawa ay dumating na rin yung result na ginawang test po sa kanya, at siya ay patuloy na makapagpalakas, makabalik sa dati niyang gawain, at makita niya at ng kanyang buong pamilya na kayo bilang aming dakilang manggagamot ang nagpagaling po sa kanya. Kanya rin naman itong maibahagi sa iba. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang sinanay ni Risa at ang kanyang si Brother Reynaldo Eusebio, na siya ay patuloy na palakasin sa araw-araw. Nakatatapos na kanyang operasyon, siya po inyong bigyan ng sapat na kalusugan at siya ay makarecover ng mabilis, at makauwi na po sila nanay ni Risa dito sa kanilang lugar sa Nueva Ecija. At pagkaloob din po sa family ni Brother Reynaldo Eusebio ang kanilang mga pangailangan, lalo higit ang pinansyal, at gayon din ang patuloy na pagtitiwala po sa inyo, maging kaluwagan sa kanilang mga puso. Gayon din patuloy namin sinasama sa panalangin ang kalusugan ni Nanay Pina at ni Tatay Rudy Rico Hermoso. Patuloy nawa silang palakasin sa bawat umaga, nakatingin po sa inyo at nagtitiwala, at gayon din habang naghihintay, gumagawa, naghahanda sa nalalapit na inyong pagdating, at naway mabuti ang mga resulta. Salamat sa patuloy na mabuting resulta ng kanilang mga lab test, at sila ay nakakagaan ng pakiramdam ang ganitong mga resulta. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang gawain ng Tabakaw, kanilang ministry, kung paano lang sa mga pamamaraan na inyo tinuturo sa kanila na ipapakilala nila ang ating simbahan, paunlarin din ang kanilang mga pinagkakakitaan, lalong higit ang kanilang ginagawang health ministry sa mga panahon na ito. Inyo po silang samahan, maging malusog sila sa kanilang mga personal na pangatawan, at higit sa lahat sila ay maging liwanag sa kanilang nasasakupan. Dalangin din namin ng pasasalamat sa magkapatid na kambal na Sister Rona and Jonah. Sa araw na ito sila ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Salamat sa mga taon na nagdaan na sila ay inyong iningatan, sila ay binigyan ninyo ng mga pagsubok na kung saan nagpatatag sa kanilang buhay, at salamat sa mga susunod pa mga araw, mga linggo, mga buwan, mga taon na inyong ibibigay sa kanila, na may patuloy na nilang makita ang liwanag na nagmumula po sa inyo. Maging matatag po sila sa mga tukso at pagsubok na dumarating sa kanilang buhay, at higit sa lahat patuloy na magtapat, magtiwala at maging connected po sa inyo
para sila rin naman ay maging liwanag sa kanilang mga nasasakupan at sa kanilang buong pamilya. Salamat sa paggabay at patnubay, pagkalooban po sila ng mas malusog pa na katawan, at gayon din higit sa lahat, malusog na pang espiritual na kalusugan. At sa pagpapatuloy, nais din namin isama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na may kahilingan sa mga oras na ito, na patuloy pa rin na nagpapagaling sa kanilang karamdaman. Patuloy namin kasama si Sister Ana Rosbel Tolentino Hermino sa kanyang good health at sa kanyang kalagayan, sa kanyang kalusugan ngayon. Samahan po siya patuloy at ang kanyang buong pamilya, pagkaloob sa kanilang mga pangailangan, lalo higit sa pinansyal at sa positive na kaisipan na nagmumula po sa inyo. Alam namin na ang kagalingan na inyo pinigay sa amin sa bawat umaga, sa bawat araw. Patuloy namin itong tinatanggap at pinasasalamatan, at ang maliwanag na kaunawaan na kayo ay hindi nabibigo sa inyong mga pangako. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng good health sa mga anak ni Sister Medin Peligro Cotao, si Hara and Cory, family ni na Timilen kasama ng kanyang mga anak at apo. Kalusugan ng pamilya ng Sister Rose Cres Encarnado, gayon din si Sister Dang de la Cruz, at gayon din ang mga Bible students dyan sa Tabacao, sa mga San Antonio, dito sa Gapan, sa Leonardo, sa iba pang lugar. Kasama din namin si Brother Conrado Generoso Canto. Naway isang araw tanggapin niya ang pag-ibig na inialok niyo po sa kanya, at magkakasama silang buong pamilya sa pagsamba. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang family ni Mike and Martha Mamaril, kasama na rin ang family ni Tata Cesar and Heidi De Leon, at kasama na sina Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at si Harold. Sa amin din dinadalangin ang ilang mga simbahan, na maliliit na simbahan na nag-uumpisa pa lamang, at patuloy po silang samahan sa kanilang paglago. Unang-una ang Kawayan Bugtong, gayon din ang San Leonardo, ang General Tinya na nag-uumpisa pa lang, at yung ginagawang simbahan, gagawing itatayong simbahan dyan sa Likab. Sama namin sa panalangin ng mga kapatiran na sumusuporta at sumusubaybay at gumagabay dito sa mga simbahan na ito. Patuloy niyo silang bigyan ng gabay at patnubay sa bawat araw, na sila ay maging masipag sa paggawa sa inyong pag-ani sa inyong mga bukirin, at ganoon makasama nila ang kanilang mga kasama na maging matatatag at maging magkakaisang grupo na naniniwala po sa inyo. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang kalakasan at recovery ng bawat isa. Sina Kuya Delphine Cao, si Pastor Alex Rigor, si Kuya Bobby, si Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike, si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Kasamurin, si Sister Aurora na nasa ospital. Patuloy namin sinasama sa panalangin. Patuloy na kalakasan, recovery at total healing ang aming dalangin para sa kanya. Pagkaloob din daw sa kanya ang pamilya, ang kanilang mga pangailangan, lalo higit sa pinansyal. Ganoon din si Melo Jane Ronas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, anak ni Brother Resty Larete na si Baby Josiah, Sister Janet Salvado, Sister Adel, Tate Carlito Tomas, Nanay Fina, si Tate Rudy Rico Hermoso, Michael Torella, Daniel at si Daniel, tatay ni Pastor at kanyang nanay, si Maribel Agustin, at kaya din si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Loreto. Patuloy namin dinadalangin na siya ay makarecover ng mabilis at magkaroon ng total healing. Kasama na rin si Brother Arman Reyes, Reynaldo Eusebio, si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, si Marilita, si Dayan, Sister Pichi, na patuloy nagtitiwala po sa inyo. Kasama na rin si Brother Renato Santos, Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco. Kasama na rin sina Precious Cabasog, Princess Jorquina, si RC, Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po nito, ang karamihan ay patuloy na nagpapagaling, nagpapalakas. Kami lahat ay nagtitiwala po sa inyo na ang inyong mga pangako hindi kailanman mapapako.
at ang aming kahilingan ay inyong pagkakalob sa amin sa tamang oras. Alam namin na kayong dakilang Diyos, dakilang magagamot, our great provider, na marunong at alam kung ano pinaka-the best para sa amin. Maraming salamat sa dinig sa aming panalangin at patawad po sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Pagkaloob nawa ito sa amin, ayon sa inyong kalooban at hindi sa aming kagustuhan. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, salamat sa mga prayer warriors, salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Good morning po sa lahat na nandyan sa nakikinig sa background. Sa mga hindi ko pa nabati, sa Ate Bebe, good morning po. Sister Candes Valle, good morning po sa inyo. Sister Janet, Tito. Sa Janet and Tito Salvado, ayan, mag-asawa na po. Good morning po sa inyo dyan. Sina Rona NLG sa Bukidnon, mga relative Sister Ninfa Rivera. Good morning po sa lahat. Sister Pasita Astrero, good morning din po sa inyo. Sa lahat ng nanonood dyan sa background, mga relatives ni Pastor Chris Astrero, good morning po sa inyo. Ano po, basta't nakita ko yung Astrero, alam ko relatives ito ni Pastor Chris, kasi ang kanila dyan sa gawing na yan, sa area na yan, sa gawing north, pataas. So ayan, at sa lahat ng patuloy na nagtitiwala, patuloy na nakikinig, patuloy na sumusubaybay at nagsishares, good morning po sa atin lahat hanggang bukas po muli. At salamat din po sa pag-join Sister Ana Rospel Tolentino Hermino. Ayan, patuloy tayong mabless bawat umaga, patuloy tayong ma-remind, patuloy tayong ma-revive pagkat tayo mga nakatutulog. At tandaan, ang liham mula sa langit ay ating marireplyan, mababasa lang natin, marireplyan sa pamagitan din ng panalangin at ng tamang panalangin. Nawa tayo ay patuloy na maging matatag sa mga pagsubok na tumarating sa ating buhay. Yung mga nakakatisod sa gilid, huwag na nating pansinin, panalangin na lang natin, kasi kawawa rin tayo pagka tayo ay nakinig sa kanila. Sabi nga, yung kabayo nakapokus sa kanyang dinaraanan na may takip yung kaliwat kanan. So, si Jesus yung tingnan natin, makapokus tayo kay Jesus para tayo maging tunay na matatag. Tayo ay siya ay nakikita natin, di yung mga sa paligid na nakakalito. God bless po sa bawat isa.